Tanong ko lang, Mr. Chair, sa Manibela. Gaano nakalaki yung impact nito, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga drivers po natin? Gaano nakalaki yung nababawas doon sa kita on average ng mga driver natin? Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Kong Ali, thank you dun sa tanong. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. So ngayon, kung magpapatuloy itong pagtaas ng petrolyo, baka mas malaki pa yung mawawala. Doon sa average na kita namin na 800 pesos per day, doon sa 12 hours to 14 hours na pamamasada namin, ganun na po kalaki yung nawawala. Kasi hindi po normal yung pagtaas ngayon ng mga produktong petrolyo. Unlike noong Ukraine and Russia, medyo utay-utay pa po eh. Ito biglaan eh. Nagtaas siya ng Tuesday, Wednesday, Thursday, may nakita na po kami ng mga gasolinahan, Mr. Chair, Kong, na ang presyo po 90 pesos na per liter ng crudo at umabot pa ito ng 105 pesos last Saturday. Kung hindi pa namin ito binomba ng binomba, hindi pa pupuntahan ng Department of Energy o magbibigay ng show cause order. Kung madagdag ko lang po, Mr. Chair, doon sa $80 per barrel, kapag na-reach natin yon, gaano po ba dapat kalaki o maximum na dapat itaas ng mga gasolinahan at minimum na average na dapat na per liter nitong mga crudo natin? Kasi kung may stock pa tayo na 40 to 60 days o 50 days na lang, bakit po biglaan tayong nagtaas ng ganito? Walang monitoring yung DOE o kung sino mang ahensya ng gobyerno para maibsan ito kahit na gaano pa po kabilis yung ibigay ng pag-release ng fuel subsidy ng DOTR, ng LTFRB, hindi po sasapat ito. Kasi galing po tayo doon sa 60 pesos o 55 pesos, ngayon 90 na ang pinakamataas. Ang laki po nung tinalon.